Pati po ang pangalan ng yumaong showbiz icon na si Inday Batiday na damay po sa plenaryo sa Senado nito pong Lunes. Ito'y matapos ihalintulad po ni Senador Mig Zubiri sa presentang video ni Senadora Amy Marcos. Pero matatandaan na humingi na po ng paumanhin sa isa pong Facebook post si dating Senate President at Senador Mig Zubiri na tinanggap naman po ng pamilya ni Inday Batiday. Narito ang report. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change kasi alam din nila tutol ako. Tinanong ko din sila. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday Batiday na ba tayo dito sa Senado? Ganyan inalmahan ni Senator Mig Zubiri ang ipresentang video ni Senadora Amy Marcos kahapon. Paratang ng senadora, may ilang mambabatas na nagpaplano para isulong na ang charter change. Para pahabain ang termino ng ilang opisyal, kabilang ang kapatid niyang si President Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Zubiri, ang aksyon na ginawa umano ni Senator Amy ang dahilan kung bakit nagiging circus ang Senado. Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's elementary. Nilinaw rin ni Zubiri na hindi raw sang-ayon ng minorya sa charter change. Pero hindi ikinatuwa ng pamilya ni Inday Batiday ang pagkakabanggit sa yumaong showbiz icon na kilala noon bilang reyna ng intriga. Ang aktor na si Icy Mendoza na nawagang huwag bastusin ang legasiya ng kanyang lola. Sinabi rin ni Icy na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola para lang ilarawan ang sirkong nangyayari sa Senado. Maging si Senator Ping Lacson, tinawag din si Inday bilang disente, totoo at mapagkakatiwala ang tao. Kagabi, sa kanyang Facebook post, nagpaabot ng paumanhin si Senator Zubiri ukol sa kanyang naging komento. Nangyari lang daw ito bunsod ng mainit na pagtatalo sa plenaryo. Giit niya, nirerespeto niya ang veteranong mamamahayag. Tumugon naman dyan ngayong araw si Icy at tinanggap ang paghingi ng tawad ni Zubiri. Naiintindihan niya raw ito at alam niyang walang mali siya sa sinabi nito. Sa huli, nagpasalamat pa si Icy sa senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.